What is up everybody? Magandang gabi sa inyong lahat, and sa video nito ay magkakaroon tayo ng comparison video between the Raider 150 Fi and the Rusi Flash 150X, ang bagong motor ni Rusi. Ayan, so magkakaroon tayo ng comparison video para malaman natin kung alin ba sa dalawang motor na na-mention ko earlier ang mas sulit. Of course, with the guide of these categories. So ito yung mga categories na pag-uusapan natin ngayon. Power, look, modification, after sales, and price. So, i-include natin yung price kasi of course, yung presyo ng motor is napaka-importante lalo na sa mga viewers natin. Okay? Para meron silang idea kung magkano yung motor na pinag-compare natin. So, of course, in this comparison, i-disregard na natin yung brand. Kasi of course, pag brand naman yung pag-uusapan or pinag-uusapan, panalo na talaga yung Raider kasi gawang Suzuki siya. So, of course, gagawin natin tong comparison na to. I-disregard natin yung brand and hihimay-himayin talaga natin isa-isa kung alin ba sa mga categories na to ang mas lamang, yung isang motor compared do isa and yung isa naman compared nung isa. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, then mag-subscribe ka na para hindi ka mahuli sa mga ganitong video na i-upload ko dito sa aking channel. And by the way, don't forget to leave a like and i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos, sa mga video na kagaya nito. So, with that being said, let's get started. So, ang una nating pag-usapan is ang kanyang power. Okay? Power or power output. Okay. So, itong dalawang motor na to, si Raider 150 Fi and si Rusi Flash 150X, meron silang one-cylinder na makina, dual overhead cam with 4 valves, and also liquid cool na tong dalawang motor na to. So, hindi na siya panis sa Click 125 kasi liquid cool na siya. So, ang bore and stroke ng Raider 150 Fi is 62 yung bore and 48 naman yung stroke. Si Rusi Flash 150X is 57.3 yung bore and 58 yung stroke. Now, dito naman sa kanilang HP, si Raider 150, meron siyang 18.2 horsepower. Si Rusi Flash naman is meron lang siyang 16.8 na horsepower. So, yan yung difference na kanilang HP or horsepower. Pagdating naman sa torque, si Raider 150, meron siyang 13 Nm of torque. However, si Rusi Flash 150X is meron siyang 14.4 Nm of torque. So, pagdating sa torque, mas mataas si Rusi Flash 150X. Pagdating naman sa horsepower, mas mataas yung horsepower ni Raider Fi. Kasi nga, malaki yung kanyang bore and short yung kanyang stroke. Pero, kahit meron sila mga drawbacks pagdating sa mga ganyan, itong category na to ay ibibigay natin sa Raider 150. Kasi, of course, hindi naman talaga dapat yun kini-question kasi yung Raider 150 is a king of underbone or tinaguri ang king of underbone. So, pagdating talaga sa power, ay hindi talaga magpapatalo. So, ibibigay natin yung power category dito sa Raider 150 Fi. Next naman is yung looks o yung aesthetic ng motor. So, kung looks naman yung pag-uusapan, this is something subjective. Ibig sabihin, you might like the Raider 150 Fi, then I might like the Rusi Flash 150X. So, depende kasi yon sa preference. So, ang looks kasi it is a matter of preference. Pero, considering sa looks ng mga bikes na to, maganda yung Raider Fi and maganda naman yung Rusi Flash 150X. So, again, this is just a matter of preference kung alin yung mas gusto ninyo. So, yung looks, itong looks na category is somewhat subjective. So, tie silang dalawa. Okay, tie. So, tie sila. 2 points for, wala nang tinta. Okay, 2 points for the Raider Fi and 1 point for the Rusi Flash 150X. So, next is ang modification.
Okay, ang modification, i-ano na natin siya sa mga pwedeng mabago sa ating motor. Pwede siyang kargahan, mga ganyan. So, yun yung modification. So, ang pagdating sa modification, sa Rusi Flash 150X, kasi I don't have a Rusi Flash 150X, pero meron ako nung Rusi Flash FI, yung version 1. Pagdating sa modification, lalo na pagdating sa makina, ay mahirap talaga. For example na ha, remap, okay? Remap. Nakailang store na akong tinanungan, okay? Nagtanong na ako ng maraming store kung nagre-remap ba sila ng Rusi na version 1. I don't know sa Rusi Flash 150X, pero same context lang. Wala daw silang remap ng Rusi Flash kasi wala silang software. So for example, kung ikaw yung tao na hilig magkarga ng yung motor, if hindi pa enough yung power na na-mention ko earlier, which is of course, yan naman talaga yung nangyayari. Okay, bumibili and kinakargahan kasi sino ba naman may gusto ng stock, okay, 'di ba? So, ayan. So kung kinakargahan nyo, minomodify nyo yung engine, mas limited yung option nyo sa Rusi Flash 150X. Isa pa nga, kasi wala masyadong mga, ano ba nito, nagre-remap ng Rusi Flash. Merong mga nagre-remap pero hindi legit. So, pagdating sa modification, parang maibibigay natin to sa Raider FI. So, ang Raider FI, pagdating sa modification, sa makina, pag kinargahan mo, maraming may alam, maraming nagre-remap ng Raider 150 FI compared sa Rusi Flash 150X. Pero ngayon si J-Max guys, yung motor niya, minodify niya. So, mas additional na gastos, okay? Kasi anong tawag nito, nag-wiring pa siya para masalpakan ng racing ECU. Kasi dito sa Rusi Flash, wala kang mabibiling racing ECU, which is, yan yung pag-usapan natin dito sa after sales. So, ang modification, itong category na to, is ibibigay natin to sa Raider 150. So, 3 points for the RFI and 1 point for the Rusi Flash 150X. Ayan. So, next is ang after sales. Okay, after sales. Ano ba tong after sales? Itong after sales is, ito yung mga pyesa na mabibili mo after mong pagkabili ng motor. Kasi of course, yung motor mo, hindi naman yan maglo-long last. I mean, ibig sabihin ko is, kakagamit mo ng motor mo ay masisira pa rin yan. Kasi nga, machine naman yan. Hindi naman yan maglalast forever. So, may masisira talagang pyesa habang ginagamit mo yung motor mo. So, that is why itong after sales or aftermarket support is very important. So, dito na yun papasok yung category ng availability ng parts, which is, alam nyo na siguro kung sino ang panalo dito. Okay, so unahin natin dito sa Raider 150 FI. So, pagdating sa mga after-sale support or availability of spare parts, mas marami kang mabibili online and mas marami kang mabibili sa kasa kung RFI yung motor mo. So, hindi limited yung option mo. And then, makakabili ka ng mga murang pyesa. So, yun nga, sa RFI. Itong sa Rusi Flash 150X, ito yung pinaka problema ng Rusi. Yung kanilang aftermarket support or after-sale support, mga ganyan. Yung availability of spare parts. Don't get me wrong, yung mga carb type nila na motor, maraming available na parts yon sa market or compatible parts kagaya ng TC150, yung mga lumang model nila. Pero yung mga model na bago kagaya ngayon, okay, so mahirap hanapan ng spare parts. So, wag nyo,
I experience it myself, okay? Mahirap humanap ng mugs. Kasi tinanong ko kung meron ba silang mugs. Wala daw, walang stock yung supplier. Yung fuel filter. Tumawag ako sa kasa kasi papalitan na yung yung air filter ko. Wala silang stock. Yung meron silang fuel filter pero napakamahal, 1K, imagine. So, pagdating sa availability of spare parts, panalo talaga si Raider FI. So, 4 points na. 1 point pa lang yung si Rusi Flash. So, yun na nga guys. Pagdating sa spare parts, experience ko talaga to na wala talagang ano talaga yung after market support ni Rusi. Kumbaga, ikaw nang bahala sa sarili mo since nabili mo na yung motor mo, wala na kaming pakialam sa inyo. Unlike sa Raider FI na kahit ilang taon pa yung magdaan, meron ka pa rin mabibiling piyesa. So, yan yung drawbacks sa Rusi or isa sa mga problema. Okay, so 4 points. Huy! 1 point pa lang yung Rusi Flash 150X. Next is, hindi ito yung last category na pag-uusapan natin kasi meron tayong mga additional price. Which of course, dito panalo si Rusi. Kasi yung Raider 150 Fi is nasa mga 121,000 if hindi ako nagkakamali. I don't know kung ano yung updated price. Basta 100 plus. Pero, si Rusi Flash 150X is only 75,000. Okay, 75,000. And imagine, sa 75,000 na yan, full pack na yung specs na mapapasayo. 4 bulbs, liquid cooled, with a powerful engine and torquey machine. Okay? And LED na lahat ng ilaw. And also, malalaki pa yung mga gulong. So, kung ikaw yung rider na mas prefer mo yung mga malalaking gulong, mga magagamit mo sa banking, mga ganyan, then, mas lamang si Rusi. So, iyon nga, sa presyo ay malayo talaga. Mas mura si Rusi. So, we have 2 points para dito and 4 points para sa kay RFI. Well, of course, itong dalawang motor na to is mayroon naman silang mga drawbacks or mga disadvantage. So, kayo na yung bahala sa mga disadvantage na yon kasi nga, machine is a machine. So, pagdating sa longevity, okay, at sabihin na natin na Suzuki yan, Rusi yan. Pagdating sa longevity is nasa Raider pa rin yun. Okay, nasa pag-aalaga. For example, yung motor mo is Raider 150. Branded. Okay? Pagdating sa reliability is proven and tested na. Pero, ikaw ay isang Raider na pabaya. So, hindi ka naghuhugas ng motor mo, hindi ka nag-change oil. So, yung longevity ng motor mo is maapektuhan. Pero, kahit Rusi yung motor mo, pero alaga ka, hindi mo pinapabayaan sa change oil yung motor mo, kapag time na ng change oil, nag-change oil ka, and basta attentive ka na rider, or proactive ka na rider. So, yun na nga guys, pagdating sa mga ganyan, hindi natin masasabi na ang Rusi, porket Chinese brand, or gawang China, ay maikli lang yung buhay. And hindi natin masasabi na kasi gawang Suzuki, magtatagal ang buhay ng motor. So, hindi ganyan. So, pagdating sa longevity, okay, add na natin tong longevity. Okay, longevity. Basta, di ko alam yung spelling. Basta, kung ano yung lifespan ng motor. So, pagdating sa longevity, nakalimutan ko yung spelling. Di ako certain. Longevity. Okay. Ito. So, pagdating sa longevity, that is something personal. Okay?
Kasi kahit gawang Suzuki pa yan, kung babaya ka, Ginoo ko, Diyos mio, masisira at masisira pa rin yan. So, pagdating sa longevity, hindi natin masasabi kasi meron tayong mga tinatawag na factory defect, okay? Kahit sabihin ba, Suzuki to. Meron mga 1K pa lang na Suzuki, wala na. Yung crankshaft or ang tawag nun, alog na. Pero meron din mga Rusi na kahit matagal na 100,000 na kagaya ni Sining at iba pa, okay pa rin naman yung performance ng motor. So, at the end of the day, kayo pa rin yung makakapag-decide kung alin sa mga to ang kinoconsider ninyo. Okay? Kung gusto nyo ng power, then, go for the Raider FI. Pero, hindi naman nagkakalayo. Okay? So, pagdating sa power, kung i-compare natin sa price, worth it ba yung 1 point something na horsepower sa presyo ng dalawang motor? Ganyan. Okay, so kayo na yung mag-decide kung alin sa mga categories nito ang dapat yung i-consider. Okay, so nasa inyo na ang huling desisyon kung alin sa dalawang motor. So kung afford mo ang dalawang motor, bilhin mo yung Raider FI and yung Rusi Flash 150X kasi that is highly recommended. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, alin ba sa dalawang motor ang pipiliin ko dito? Okay, without considering these categories, Raider or Rusi Flash? Meron akong Rusi Flash. So, of course, ang pipiliin ko, Raider. Okay? Kasi meron akong Rusi Flash. Ayanin ko yung dalawang Rusi Flash. Okay? So, of course, ang pipiliin ko, Raider. Pero, let's say, wala pa akong motor. Okay? Wala pa akong motor, wala pa akong basta. Ang una kong pipiliin dito is si Raider pa rin. Pero kayo na yung mag-decision sa inyo, guys. So, kita naman dito sa categories natin. Disclaimer lang this is based only in facts. Okay? Based on facts. Kasi, power, look, modification, after sales, totoo naman talaga. Okay? Totoo naman yung mga sinasabi ko kanina. Pero, ang hindi lang totoo is yung sirain daw yung hindi yan totoo, guys. Kasi kahit Suzuki pa yan, masisira at masisira pa rin yan. Depende yan sa inyo. Depende yan sa machine. Kasi a machine is a machine. Yung metal na ginamit doon sa makina ng Suzuki is just the same sa makina sa metal na ginamit doon sa Rusi Flash. So, pagdating sa yung mga haka-haka o yung mga rumors na pag Rusi madaling masira, no, hindi yan totoo, guys. That is something not proven by facts. So, usually sa mga taong nagaganyan or mga nagsasabi na yung Rusi is sirain kasi China bikes, they are those people na walang alam pagdating sa motor. So, yun lang, guys. And I hope meron kayong natutunan sa video na ito. And with that being said, kung hindi ka pa nag-subscribe, then don't forget to subscribe. Leave a like and also click the notification bell. So, see you in my next video.